Ngayon po ay 3 linggo ng buwan po ng Pebrero, napakabilis. Tila 2 linggo na lang ay tayo'y nasa 3 buwan na. Kaya pa man, tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating dalang Biblia dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 4. Mark chapter 4, verse 35. Babasahin ko lang po, ilang po sundan. Sabi rito, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihan sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng kanyang mga alagad, sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila sa mga labis na namangha. At sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y dumako muli sa panalangin. Muli aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob niyong araw na ito ng aming pong sama-samang pananambahan, Panginoon. Nagagala kami sapagkat patuloy na ang iyong biyaya aming pong natatanggap sa bawat araw po ng aming pong buhay, Panginoon. Maging sa mga oras na ito, saliksikan rin po niyo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. At kung meron po kayo nakikitang hindi ho tama sa aming mga puso at buhay, Panginoon, may kasalanan man po kaming mga nagawa, Panginoon, ay humihingi po kami ng tawad. Sa iyong biyaya, Panginoon, kami po ay nananangan, Panginoon, na kami ay iyong pinawalang sala at kami po ay tuloy, Panginoon, ay tuloy niyong inaaring matuwid sa mga oras pong ito. Alang-alang sa aming Panginoong Yesus. At inihiling namin muli ang iyong pagbabasbas sa iyong mga salita at tumimo nawa ito sa aming mga puso at nawa, O Diyos, ay higit sa lahat na aming pong nasain, Panginoon, na ito po ay aming sundin sa aming pong mga buhay, Panginoon. Ito po, minsan pa ang aming panalangin, kalakip Lord ng aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na muli. Okay, nais ko pong magkata ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito. The captain of my ship. Sabi nga po natin, captain of my ship. Ang kapitan ng aking barko. Nakasakay na ho ba kayo ng barko? Taas ang kamay, lahat ng mga nakasakay na ng barko. Yung iba ay natatakot, ayaw sumakay dahil nakakatakot nga naman. Okay? So, dito sa Pilipinas, tayo sa pag-aaral, tayo po ay niraraanan daw po ng 20, pinaka-maximum, minsan sumusobra pa, ng 20 mga bagyo. At 10 po roon ay madalas po ay naglalandfall dito sa ating bayan. At yung pinaka-peak season ng bagyo na dumarating po sa atin ay yung buwan simula po ng Hunyo hanggang October. At yung pinakamatindi niyan ay madalas ay nangyayari sa buwan po ng Agosto o Setyembre. Pero again, alam po natin, mga pinsalang dulot ng dumaraang bagyo sa atin. Ngayon lamang po sa Palawan, doon po sa Puerto Princesa, ay karamihan po ng mga lugar po roon ay lubog sa tubig dahil sa dumaang tila parang bagyo sa lugar na yon. At sino nga po makakalimot doon sa bagyong Undoy, na kung saan marami pong mga buhay ang nasawi nung mga panahon na yon. At yung pagkatapos mo, yung pong sa Visayas, kung ating matatandaan, ano bang pangalan ng bagyo na yon? Yolanda. Yan. So matindi ho ang inaabot din ng mga kababayan puro sa lugar na yon, sa mga kanilang kabuhayan,
O higit sa lahat, sa buwis na nagbuwis ng maraming mga buhay nung dumaan ho yung matinding bagyo na yon, no? So sa buhay, may relate ho natin sa buhay natin kanya-kanya, dumarating ho tayo rin sa bagyo ng buhay. Amen po ba? At kadalasan, napakahirap nga hong i-predict yan sapagkat sa kakulangan din, no, ng atin hong kaalaman ay kaya talagang napakahirap i-predict na kung saan ay ang bagyo ay dumaraan lamang sa atin. Minsan, ang kadalasan ay biglaan. Yung sa panahon na hindi ho nating marahil ay inaasahan ay dumarating po sa atin. So, sa magandang halimbawa po niyan, yung tinding bagyo na naranasan po ng isang lingkod ng Diyos na walang iba kundi po si Job, no? Siguro alam na ho natin ang istorya ni Job na kung saan siya po ay dumaan sa matinding bagyo ng buhay, no? Na kung saan ay ito'y naging pagsubok po ng Diyos sa kanya mula doon sa kanyang mga kabuhayan, no? Na kung saan noong mga panahon na yon ay si Job ay napakayaman, no? At sinubok po ng Diyos ang lingkod niyang ito ng kunin, no, o limasin, no, yung kanyang mga kayamanang ito ng mga tulisan, no, especially itong mga sabeo na kung saan ay nilimas, no, yung pong kanyang kayamanan. At bila sa ilang pang mga sandali ay meron pong may isang tao na nagbalita po sa kanya na yung mga hayop ay tinamaan daw po ng kidlat, no? Habang nagpapastol at yung mga pastol daw po ay namatay dahil sa pagkakatama po ng kidlat. Ilan sa mga maraming kanyang kawang mga hayop ay nangamatay din ho dahil ho sa pangyayari pong iyon. At ilan pong mga sandali, sabi po roon, meron din namang nagbalita, no, habang nagkakasiyahan daw po yung kanyang mga anak, no, sa kanilang nakatatandang kapatid, ay biglang gumuho, no, yung pong pundasyon ng kanilang bahay at sila po ay nadaganan at sila ho ay nangamatay. Amen. No, yung mga susong-susong na mga problema na kung saan ay may mga pagkakataon sa buhay po natin dumarating ho yan eh. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Yeah. Yung maituturing ho nating matinding bagyo na dumating ho sa atin. No? Marahil yung ating pagkakasakit na maluba ng ating mga mahal sa buhay. Naalala ko tuloy yung isang nanay na kung saan yung kanyang mga anak na apat na lalaki, no? Yung kanyang anak na tatlo ay sunod-sunod na namatay dahil sa pareho ding karamdaman na kanila pong tinaglay. Madalasan niya sinasabi, di po ba? Ang mga anak ang maglilibing sa kanilang mga magulang. Pero yun no, habang namamatay na sunod-sunod yung kanyang mga anak, no? Ganyan lamang po siyempre ang kanyang lungkot nung mawala yung kanyang tatlong anak na sunod-sunod na mga namatay. Amen. Okay? So, sa buhay din, no, nakita natin sa kanyang mga alagad ay dumating din itong ganitong uri ng pagsubok nung sila po ay narito dito sa laot na kung saan sila po ay tutungo sa isang lugar, no? At sinabi nga po ng ating Panginoong Yesus na sila ay tatawid doon sa kabilang ibayo. Okay? So, ngayon din nagsabi, no? Sige po. Sige po. Hayaw. The only predictable about life storms is their unpredictability. Amen. Okay? Totoo po yan, no? Yung tanging ating pwede lang mahulaan sa mga bagyo ng buhay ay yung mga siguradong hindi mo inaasahang mangyayari. Di ba? Na biglang darating. At totoo naman po yan. No? Kaya nandito tayo sa mundong ito na sinasabi rin ng ating Panginoong Yesus ay daranas tayo ng mga kapigatian ng buhay. Amen po ba? Yan. Tunay, no, na minsan napakahirap na unawain kung bakit nangyayari ho sa atin ang mga ganong uri ng mga pangyayari, masamang pangyayari sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating pag-aaral, o sa anumang aspeto ng buhay po natin. Mahalaga rin, no, na hingin natin yung karunungan ng Diyos. No? Sinasabi roon sa James
No, kung kulang tayo sa karunungan, minsan di natin maunawaan kung bakit nangyayari po yung mga masasamang pangyayari sa ating pong buhay. Bakit po ba nga natin ito nararanasan? Marahil yun po ang ating tanong. Di ba? Kaya nga, minsan marahil pagka dumaraan tayo ron, ang isip natin ay pinarurusahan tayo ng Diyos. Dahil sa atin ng mga masamang karanasan, maaari nga o hindi rin, no? Kasi si Job, nung siya ay dumanas ng ganung uri ng mga kapigatian sa buhay, hindi naman siya, hindi naman siya isang mananampalatayang masuwayin. Katunayan, dinescribe si Job na isang matuwid, he's a righteous man, no? Siya po isang matuwid na tao. May takot sa Diyos, no? Ang isang taong may takot sa Diyos ay takotuyang gumawa ng kasalanan. No? Pero bakit ganoon? Ano? Marahil nga, iyon ay isang paraan ng pagsubok ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Kaya ganoon lamang ang pagmamalaki ng Diyos kay Satanas na walang tutulad sa lingkod niyang si Job, sapagkat siya po ay isang matuwid, siya isang tapat, no? At siya po ay talagang meron hong tunay na pananampalataya sa Diyos. Na sa kabila ng mga pangyayaring naganap po kay Job, ay hindi ho siya nagkasala sa Diyos. No? Makita ho natin doon na matapos ang lahat ng pangyayaring, mga sunod-sunod na masamang pangyayari pong yon, ano ho ginawa ni Job? Di ba? Siya po ay lumuhod at nalangin sa Diyos at nagpuri siya sa Panginoon. Amen. O, bihira po yon. Di ba? Sabi nga nung awit, tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at mga kalungkutan, tila ba talagang siya po ay napakahirap pasalamatan. Pero si Job, makita natin na sa ganyang attitude na yon, na siya ay nagpuri sa Diyos sa kabila ng masamang mga nangyari po sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kabuhayan, ay nagpuri pa rin ho siya sa Panginoon. At kanyang nasabi, no, ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos din ang may kapangyarihang kumuha. Amen po. Yan. At bukod pa po ron, no, sumunod pa ho yun, siya po ay nagkaroon ng sakit, na pambihirang sakit, no, na tila ang pagkakadescribe ay piksa, no, mula bumbunan hanggang talampakan. No, at dumating po ho isang pagkakataon na hinimok siya ng kanyang asawa na sumpain na niya ang kanyang Diyos nang siya po ay mamatay na, nang matapos na yung kanyang labis na pagtitiis dahil dulot nitong karamdamang ito. Pero gayon pa man, no? Ang tugon ni Job ay kaginhawaan lang ba ang tatamasahin natin sa Diyos at hindi pati kahirapan? O rin, sa kabila ng lahat ng iyon, si Job ay hindi pa rin nagkasala sa magitan ng kanyang pananalita sa Diyos. Amen po? Yan. Nawa ay maging ganun din ang ating attitude, no? Kung darating man tayo sa mga panahon ng bagyo ng buhay, ay matutunan pa rin natin, no, na magpuri sa Diyos sa lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang kanyang kalooban. Mabuti man o masama, ang Diyos po ay mananatiling mabuti po sa atin. Amen po? Yan. Yun ho ang lagi nating ilagay sa ating mga kaisipan at puso. Na sa lahat ng pangyayari, mabuti man o masama, ang Diyos ay mananatiling mabuti sa atin. Amen. So, gayon pa man, makita natin sa istorya din ni Job na ibinalik ng Diyos ang kanyang mga kabuhayan later on, no, doon sa higit pa, no, na pinagkalooban pa siya ng mahabang buhay, pinagkalooban pa siya ng magandang mga anak at dinoble pa ng Diyos ang bilang ng mga nawalang mga bilang ng hayop na inaalagaan po ni Job. Amen. So, sabi niya nga sa huling salita na doon sa Job chapter 42, ngayon ko lubusang naunawaan na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, yun isang mahalagang tandaan din natin na yung soberenya ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Siya rin ang Diyos na alam niya ang lahat. At siya rin ang Diyos na meron pong control ng lahat ng mga nangyayari sa daigdig. Lalo na sa buhay po nating na mga mananampalataya. Amen po? Yan. So, huwag tayong mawalan ng loob. Ano po? Kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat pagkatapos nating subukin, tayo po'y tatanggap ng gantimpala,
pagpapala mula po sa Diyos. Ang pagsubok po galing sa Diyos. At ang nature po niyan ay good para palakasin, patatagin ang ating pong pananampalataya. Ang tukso naman galing sa dyablo. Amin po ba? And evil in nature naman yan sapagkat inaakay tayo ng tukso patungo sa pagkakasala at pagkalayo natin sa Diyos. Okay? Amen. So, gayon, mahalagang maging kaisipan po natin kapag tayo po ay dumaraan sa mga bagyo ng buhay. So, how to weather the storms, di po ba? Isa sa makikita natin sa senaryo po ito, paano natin mapagtatagumpayan itong mga bagyo na narating ho sa atin bilang mga mananampalataya. Okay. How to weather the storm. Ang ginawa ni Kristo, ang nais po ng Panginoon para sa kanyang mga disciple ay alalahanin natin ang kanyang mga pangako. Ano ba ang kanyang mga sinabi doon sa kanyang mga alagad? Di ba? Tumuwid tayo sa ibayo. Nangangahulugan na makatatawid sila doon sa ibayo. Amin po ba? Hello, andyan po kayo? So, dapat nilang panghawakan yung sinasabi ni Jesus kaysa doon sa nakakaharap po nilang matinding bagyo dito, di ba? Nung sila ay naroon sa kanilang paglalakbay, patawid doon sa kabilang ibayo, si Jesus ay nung sumakay siya, ay nangangahulugan na ho yun na yung barko na yon o yung bangka na yon ay kailanman ay hindi ululubog. Amen po? Kapag si Jesus ay noon ay kasama nila, tiyak, no? Anumang bagyo na daraan ay hindi ho lulubog ito. Tama po? Ganyan din ho sa buhay ho natin. No, kapag si Jesus ang atin hong pinag-ahari at patuloy natin pinanghawakan ng kanyang mga pangako, di ba? Tiyak na hindi ho tayo kayang palubugin ng anumang uri ng bagyo ng buhay. Amen po? Kasi ang mga pangakong ito ang pinagmumulan ng ating inspirasyon. Kaya nga mahalaga na lagi tayong nagbabasa ng kanyang mga salita, no? At yung pag-aangkin doon sa mga pangako po ng Diyos. Sabi nga niya doon sa John chapter 14, di po ba? Manalig kayo sa Ama at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo. Kung hindi ito totoo. Kaya nga sinasabi ni Jesus na ito'y may katotohanan na sinasabi niya sa bahay ng kanyang Ama ay maraming silid. Hindi gayon ay sinasabi na sana nga niya sa kanyang mga disciple upang siya ay paroroon upang maipaghanda sila ng mapagkakanlungan at matitiran. Silid, sabi nga roon. Upang sa gayon, no, ay kapag siya ay nakapaghanda na para sa kanila, ay siya po ay nangakong babalik. Amen po ba? Upang sila po ay ipagsama doon sa kanyang naipaghanda sa kanila. So, ganun din tayo. Amen po ba? Yun ang ating inspirasyon habang tayo po ay nandito, no? Bagamat daraan tayo talaga sa matinding bagyo ng buhay, minsan o maaring madalas, ang mahalaga ay hindi ho tayo bibitiw sapagkat taglay natin, no? Yung inspirasyon na ito doon ko sa mga pangako po ng Diyos sa atin, hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. Amen po. No, ano man ang ating kalagayan, no? Kaya nga lagi niyang paanyaya, lumapit tayo sa Kanya kung tayo may mga kabigatan sa buhay at yung Kanyang pangako na tayo'y makakasumpong ng kapahingahan. Ito po mga pangako ito ang pinagmumulan ng ating pong kalakasan. Amen po? Kaya nga mahalaga na mabusog tayo, no? Mapuno tayo ng mga salita ng Diyos sa ating isip. Nang sa gayon, dumaan man yung mga bagyo ng buhay sa atin, ay hindi tayo mag-aalinlangan sa Diyos. Diba? Hindi tayo matatakot sa anumang panganib na maaari po natin masungan. Bakit ako matatakot? Gayong sinabi ng Diyos, huwag akong matakot. Bakit ako mababalisa? Gayong sinabi ng Diyos, huwag akong mabalisa. Kung may mga ganung uri tayo ng mga pangako ng Diyos sa ating isip, sa ating puso, tiyak, kahit ano pa yan, sabihin na natin yan. No, na yung pinagdaanan ni Job ay kaya din natin, no, na pagtagumpayan tulad ni Job dahil sa kanyang pananampalataya. Okay? Sa pangako ng Diyos. Di ba? Amen. Sabi nga niya ron, I know my Redeemer lives, no? Alam niya na ang kanyang manunubos ay buhay.
at nabubuhay. Ganun din tayo. Okay? And the source of our hope. Yan. Itong mga pangako na ito ng Diyos. No? Na siya'y babalik, no? Upang sa gayon, tayo na mga nabubuhay, kung sakali sa kanyang pagbabalik na ito, ay tayo po ay hindi na makaranas ng tinatawag na physical death, kundi tayo po ay isasama doon sa mga muling binuhay, doon sa papawirin, upang makapiling natin ang Panginoon sa magpakailan pa man. That's a blessed hope. Amen po ba? At pangako ho niya yan sa kanyang mga salita. At yak, hindi ho yan magkakabula. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi ho magkakabula. Purihin po ang Panginoon. Ang kinin natin, ang pangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi ho sinungaling. No? Sabi nga roon sa Revelation chapter 19, yung habang siya sakay ng kabayo, sa kanyang paghahayag, no, tinawag po siya na yung nakasakay doon ay tapat at totoo. Faithful and true. Amen. No? Gaya ng kanyang mga pahayag, no, sa kanyang mga salita, no, tsak na mangyayari po 'yon. Ang kailangan lang ho natin ay lubos natin panghawakan ng may pag-iingat at katatagan ang mga pangakong ito. Okay? Amen po. So, pangalawa, nakita natin dito, anong nais ni Jesus? Jesus wants us to rest in His presence. Di po ba? Nais niya na tayo'y mamahinga sa ganang kanyang presensya. Sa panahon man tayo may kaguluhanan, sa panahon man tayo'y naroon sa mababang kalagayan ng buhay, tayo man ay lugmok, ano man ang ating dinaranas ng mga kapigatian sa buhay. No? Napaka-inam na tayo'y mangalong sa presensya ng Diyos. Naalala natin si Job, di ba? Yung kung siya'y dumaan doon sa mga matinding pagsubok na yon, nananahan siya sa presensya ng Diyos. Di ba? Sa gayon, no? Sa pamagitan ng presensya ng Diyos, ay nakasusumpong po tayo ng kapayapaan. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapayapaan. Ayan. We have the peace of God, no? We experience the peace of God. Di ba? Ano ay, di ba? Yun lang, yung the most, di po ba? Yung pinakakatakot-takutan ng tao, ano po ba? Yung kamatayan. Amen po ba? Yung fear of death na yon ay pinawi ho ng Diyos, kaya tayo nagkaroon ng kapanatagan. Di ba? Sabi yung bunga ng pagpapawalang sala ng kaloob ng Diyos, isa yun sa mga bunga, ay yung pong kapanatagan o yung peace. Through Him, we have peace with God. Di po ba? Dati kasi tayo kaaway ng Diyos di po ba? At alam natin na tayo po ay mga makasalanan. Di ba? Ang bunga ng kasalanan, isa doon sa mga binunga ng kasalanan, hindi lang yung kamatayan, kundi yung takot sa kamatayan. Amen. So, ngayon, tayo'y pinagkasundo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, kaya ngayon tayo ngayon ay nagkaroon ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? We have peace with God. And we have the peace of God. No? Meron tayong kapayapaan sa Diyos, at yung kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin. Amen po. Yan. Kapag tayo po ay patuloy na naroon sa kanyang presensya, hanapin po natin ang kanyang presensya. Lagi. Okay? Amen. Sabi, hanapin, tayo maghanap at tayo po ay tiyak na makasusumpong. Humingi tayo, tiyak tayo po ay pagbibigyan. At tayo ay kumatok at ang pintuan ay tiyak na bubuksan. Di ba? Amen. So, ang paanyaya ng Panginoon at siya rin naman ay laging nakaabang sa atin upang tayo ay kanyang makasalo, di ba? Kahit sa panahon na meron tayong paghihirap. Di ba? Kaya nga doon sa walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit ang mga kapigatian, kahirapan, kahubaran, ni ang kamatayan ay walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Na binigay ho niya at ipinaranas ho niya sa atin itong pag-ibig ng Diyos na ito sa pamamagitan ni Kristo. Amen po? Okay, next is joy. In His presence, there is joy. May kagalakan pa rin, no? Na tayo'y makapagpuri. Ganun ang ginawa ni Job, makita natin. At gayon din si Silas at si Paul
nang sila po ay mabilanggo doon sa bilangguan sa Pilipos. No, nung gabi sila po ay naroon, ang kanilang ginawa, sila po ay nagpuri. Umawit sila ng mga papuri sa Diyos. Amen. So sa kabila na sila ay mga nakatanikala, at sila po ay nakabilanggo, ay natutunan pa rin nila at na-experience sila. No? Itong kagalakan kailanman ay hindi ho may bibigay ng sinuman at ng mga bagay dito po sa mundong ito. That source of joy, na kapag tayo nasa presensya ng Diyos, ay yung kagalakang hindi mo maipaliwanag kung bakit. Kaya nga minsan tayo, di ba? Umiiyak tayo na para tayong natutuwa, di ba? Kapag tayo naroon doon sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Okay? Wala na, okay. Okay. And in His presence, there is security. Amen po ba? Check na tayo, secure tayo. Amen po ba? Ito hindi nakita ng mga alagad di ba? Si Jesus, nung sumakay siya, dapat pa lamang ay ang kinina nila na yung sinasakyan nilang bangka ay hindi hululubog kasi nandoon si Jesus. Di ba? At gayon din, kung bakit din niya nakita na si Jesus ay payapang natutulog, di po ba? Sa gitna ng ang paligid ay masama. Ang panahong kanilang naranasan. Pero gayon pa man, ay secure pa rin sila may tuturing sapagkat naroon kasama nila ang ating Panginoong Yesus. Amen? Yan. So, gayon din tayo, no? Sa buhay natin, habang tayo'y patuloy sa biyaya ng Diyos ay nangahawakan sa Kanyang pangako, sa Kanyang presensya, ay nakakaranas tayo ng ganong uri ng security. Sino rito, pag namatay mamaya, pupunta ng langit? Paano yung iba? Hindi sigurado? Okay? Amen. So, saganang atin, no? Mahalaga na ating laging nangkin, no? Na ang seguridad ng tunay na buhay natin ay hindi yung nakasalalay doon sa ating kayamanan. Di po ba? Kasi madalas na ipinagpapalit, no? ng tao sa kanyang seguridad sa buhay. No, katulad nung mayamang hangal, akala niya secured na siya, no? Na magagawa na niya ang anong bagay na gusto niyang gawin, di ba? Matapos niya yung magandang plano niya sa buhay, nagigibayin niya yung maliit niyang kamalig at pagkatapos gagawa siya ng mas malaking kamalig nang sa gayon, yung kanyang masaganang ani ay doon niya ilalagay at maaaring i-hoard niya yun. Mag-iintay siya ng magandang presyo, tsaka niya matalino siya No? Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal sa gabing ito, babawiin ang iyong kaluluwa. Kanino mapupunta ang lahat ng iyong kayamanan na ginawa mong security ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa? Di ba? Kaya nga ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Amen po? Yun ang sinabi ni Jesus Kaya hindi natin pwedeng ilagay yung security natin, yung ating buhay sa kayamanan. Minsan naman yung security nila dahil doon sa kanilang posisyon, sa kanilang kapangyarihan. Di ba? Na hindi sila pwedeng dahil marami silang mga security na nagbabantay sa kanila. Di ba? Amen po. Diyan po tayo. Wala sa buhay dito sa daigdig na ito. Ano mang maaring ipalagay ng tao na siya po ay nakatitiyak. No? Ang mundong ito ay temporal. Wala hong katiyakan. Amen po ba? Kahit ang problema natin, sabi nga ni Chaplin, di po ba? All our problems, all in this world, are temporary. Amen po ba? Even our problems, di po ba? Kahit ang ating problema, hindi naman habang buhay yan Okay? Amen po? Security. Ano pa rin natin, hindi dahil sa malakas tayo, di po ba? Masigla tayo, hindi natin pwedeng ipagmalaki na yung seguridad ng ating buhay, sigla ating buhay, ay nasa ating sarili. Okay, ano pa naranasan natin kapag tayo nasa ilalim ng presensya ng Diyos? Yung serenity, katahimikan. Amen? Kaya nga tingin niyo po, no, kung bakit si Jesus ay natutulog sa gitna nung ang panahon ay masama,
natutunan pa rin niya maging tahimik. No? Yun ay dapat magbigay ng mensahe yun sa kanyang mga disciple eh. Kung bakit natutulog lang si Jesus doon. Hindi alintana. Pwede bang hindi siya magising noon? Napupuno na. Tiyak, nababasa rin siya. Di ba? Dahil yung alon ay pumapasok doon sa loob ng kanilang sinasakyan. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, ganyan din ang mararanasan natin. Ang katahimikan ng isip, no? Kapayapaan ng ating puso, di po ba? Isip at kaluluwa. Kapag tayo po'y nasa ilalim ng presensya ng Diyos. Amen po? Mga kapatid, ano ba ang bumabagabag sa iyo ngayon? Maaaring may bagyo ka na pinagdaraanan ngayon sa iyong buhay. Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Siya na nakakaunawa sa ating kalagayan. Sapagkat tulad mo, higit pa doon sa iyong pinagdaraanan ng kanyang mga pinagdaanan. Amen po? Kaya nga, yung ating daw pong mga pagsubok ay hindi maikukumpara sa pagsubok na dinaanan ho ng ating Panginoong Yesus. Hindi pa tayo dumaraan doon sa pagdanak ng dugo, ang pakikipagtunggali ho natin sa kasalanan. No? So, in His presence, there is peace, joy, security, and serenity. Amen. Okay, pangatlo. So, Jesus wants us to rely on His power. Dapat tayo mangalong sa Kanyang kapangyarihan. Hindi sa magitan natin. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen po ba? Yun ho ang ano natin. No? Tayo ay merong hangganan, may mga bagay na talagang powerless tayo, hindi natin kaya. Okay, bagamat ang tao may determinasyon na gawin ang pinakamainam, pero darating pa rin sa kanya doon sa dulo ng kanyang lubid. Diba? Darating at darating tayo doon. Kaya hindi natin pwede pagmalaki yung ating kakayanan, karunungan, kalakasan, no? Kundi sa pamagitan lamang ng kalakasan. Yung mga alagad, mga ano ho sila, talagang mga professional na mga mangingisda ho sila. At siya, itong mga ito ay marunong lumangayo ito. Amen po? Pero dito sa pagkakataong ito, no? Takot ang bumalot sa kanilang puso at isipan, no? Nang makakita nila na yung kakaibang bagyo na yon na kanila pong naranasan. So sa buhay din natin, may kakaibang mga pangyayari sa buhay natin, maaaring sa isang banda nagtagumpay tayo, at maaaring tayo rin ay babagsak sa ating pananampalataya sa Diyos kapag tayo ay hindi naging maingat, no? Lalo na sa panghahawakan ho natin sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Amen po ba? Kaya kung ginawa nating kapitan ng ating barko ng buhay natin ay si Kristo. Amen po ba? Siya ang ating kapitan na ating pong malalapitan. Amen po ba? Amen. No? Kailangan natin ng ayuda, si kapitan ng ating lapitan, si Kapitan Jesus. Amen. Kailangan natin ng kalakasan, ay hingin natin sa Diyos, no? Sapagkat siya ang makatutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Mula sa loob, patungo sa labas. Purihin po ang Panginoon. Amen. Siya rin ang ating kapitan na ating pong pwedeng kapitan. Kahit tayo ay nagigipit, kay kapitan tayo lalapit. Amen. Kanino? Kay Jesus. Amen po ba? Kay Gcash? Gcash na naman. Okay, palapakan muna natin ng Panginoon. Glory be to God. Glory be to God. So, Jesus wants us to rely on His power. No? Makita natin dito ng sawatahin ng Panginoon, itong kalikasan ay sumunod ito sa Kanyang mga sinabi. Okay? Kaya nga sabi, magkaroon man lang kayo ng sinlaki ng butil ng mustasa. Masasabi niyo sa bundok na ito, umalis ka at aalis nga po yun. Amen po? So, gayon ang uri ng pananampalatayang nais ng Diyos para sa atin, no? Na atin hong ibigay sa Diyos, di ba? Yun naman sinabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, napakahirap bigyan daw po ng kaluguran ng Diyos kung ang tao'y walang pananampalataya. Pero doon naman siya, doon sa mga naghahanap at may mga taong may pananalig sa Kanya, ay siya naman daw po ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng humahanap daw po sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Tayo may pananampalataya kung nagtitiwala tayo, magyayari ang ating mga inaasahan. At naniniwala tayo sa mga bagay na hindi ho natin nakikita.
ang pananalig, katulad dito, nais ng Panginoon na umusbong at lumago sila sa pananampalataya. Ano yung bagyo na yon? Ang naging daan ng kanila pong pagbagsak, no? Dito. Ano sila lagpak no? Sa lesson ng pananampalataya. Napakaliit ng pananalig nyo. Eto nga, ako kasama ninyo Hindi ho ba? Amen po ba? Kung yung mga previous na mga miracles na ginawa ni Kristo, bago nangyari itong karanasang ito, dapat nagpatibay na sa kanila no? Ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Di ba? Sapat na yon. Yung kanilang nasaksihan ng mga paraan ng ginawa ho ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat sana'y manatili nawa no? Sa kanyang isip, ang anumang bagay ay wala kayang gawin. No? At magagawa ng lahat ng mga taong may pananalig sa Diyos. Amen? Kaya ngayon na nasabi ni Paul, no? I can do all things through Christ. Di po ba? Magagawa ko ang lahat. Sabihin, lahat ng bagay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pagkabat siya, may karoon din kang tinataglay na karamdaman. No? Nasasabi niya, ito ay tinik sa laman, na makaitlong beses niya ipinalangin sa Diyos, pero yun, ang sagot ng Diyos sa kanya upang hindi ho siya magpalalo at nang sa gayon ay matuto siyang magpakumbaba pa rin. Okay? Kaya nananatili sa kanya yung ganong uri ng karamdaman. No? Pero gayon pa man, no? Sabi ng Diyos sa kanya na ang biyaya niya ay sapat, lalo na nahayag ang kanyang kapangyarihan sa panahon na siya po ay mahina. Amen po? So, minsan sa buhay din natin maganda yung para maalala natin na hindi sa pamagitan ng ating lakas, ano ang pagsisikap na ginagawa ho natin, hindi yung mangyari-yari yung ating pong mga inaasahan. Kasi nagdidepende tayo sa ating mga sarili. Di ba? Hanggang sa dadating na lang tayo doon sa dulo ng lubid, di po ba? Na minsan nga, parang ginagawa natin sa Panginoon, ano na lang spare tire di po ba? O yung fire extinguisher, pang-emergency lang. Amen po ba? So, ganun, yung mga alagad ganun ang nangyari. Pero hindi dapat ganun. Amen po. Amen. Huwag tayong, ang Diyos ay lalapitan lang natin sa panahon na meron po tayong mga mabibigat na mga problema. Although siya naman ay very open para sa atin. Ano ho? Pero ganyan pa man para sa atin hong ikatututo, no, sa panahon man na mabuti o masama, ay mahalaga na tayo pa rin ay nakakapit. No? Nakapokus pa rin tayo, hindi sa mga bagyo ng buhay na experience natin, kundi sa ating tagapagligtas. Amen? So sabi roon, fear focuses on the storm. Ganun naman talaga no? Kaya natakot yung mga disciples sa anumang masamang mangyayari po sa kanila. Okay? Pero kung sila'y pinako nila ang kanilang pananampalataya, no, sa ating tagapagligtas, tiyak sana ay noon pa lamang ay kaya rin nila, no, na kung ano yung ginawa ni Jesus na pagsaway sa kalikasan. Di ba? Kaya nga sinabi ni Jesus ang mga nananalig daw sa Kanya ay makagagawa ng mga bagay na ginawa Niya. Hello? Okay? Tandaan ho natin yun, no? Yun sa Kanyang sinabi, ang mga bagay, ang mga nananalig daw po sa Kanya ay makagagawa ng mga bagay na Kanya pong ginawa. At higit pa rito, sabi niyang ganun. So, lagi nating pakaangkinin, no? Na magagawa natin lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Hindi ho natin. Fear focuses on the storm and faith focuses on the Savior. At yan ho, ang nais ng Diyos na Kanya hong ikinalulugod kapag tayo po ay mayroong pananalig po sa Kanya. Okay? Kaibigan, kapatid, manalig ka sa Panginoon na magagawa ng Diyos o ano man ang kinasusuungan mo ngayon. Kayang ayusin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Sapagkat kay Jesus nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. At sa pamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Tandaan ho natin. Ano ba ang nais po nating maging maayos sa ating buhay? Maaaring ito ay sa loob ng ating tahanan, ng ating mga ugnayan.
Gusto nating magkaroon ng ganong uri ng pagbabalik ng magandang ugnayan sa mga nasira. O marahil ah, sa aspeto ng iyong kalakalan, ikaw ay nakaranas ng pagkalugi sa iyong business. No? Ang Diyos ay handang tumulong upang tayo po ay makabangon. No? Kahit nga yung alibugang anak, no? Tayo po siya ay lugmok dahil sa kanyang pagsuway, inanay niya yung bunga ng kanyang pagkakasala, pero nung siya po ay lumapit muli sa kanyang ama, siya po ay ibinangon nito. Amen po ba? Kahit yung kanyang kasuotan na marumi at pagkabaho-baho, diba? At pinalitan yon ng damit ng kanyang larawan, ng damit ng kabanalan at katwiran ng Diyos. Amen po ba? And the same authority rin, nung bigyan niya ito ng singsing, no? At panyapak, ibig sabihin, ng panyapak, ikaw ay dating alipin, ngayon ay malaya. So, ganyan din tayo. Amen po ba? Saan nire-restore din tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga di pagtugon sa kanyang mga panawagan sa atin. Minsan, dala na rin ng kung bakit dumaraan tayo sa mga bagyo ng buhay. Minsan, dahilan nun yan dahil sa ating mga pagsuway. Totoo po yan. Amen po? Kahit si Jonas, di po ba? Nung siya ay pinapupunta ng Diyos doon sa Nineve upang mangaral ho siya roon. No? Pero sa halip na siya po ay sumunod, ano pong ginawa niya? Lumihiso siya ng direksyon. At ngayon, ang nangyari sa kwento ay nagkaroon ho ng unos, no? Doon po sa mga tripulante ng mga barkong sa kanyang sinakyan, nanganib ang buhay dahil ho sa kanya. No? At nung magkaroon ng palabunutan, siya po ang nabunot na siya pang dahilan kung bakit nakakaranas ng ganong uri ng bagyo ang kanilang sinasakyan barko. Amen. Amen po ba? Minsan, sa pagsuway natin, may mga nadadamay pang hindi mananampalataya. Nasisira patuloy yung ating patotoo. Okay? Andiyan po tayo. Ayan. Ganyan yung mga born again. Ba't ganyan? Di ba? Minsan, napupulaan tayo. Ang kapulaan ng isa, kapulaan ng lahat, nadadamay. Amen po ba? Hindi man tayo ang gumawa nun, o isa man sa atin ang gumawa nun, nadadamay ang buong katawan. Yung sakit ng kalingkingan, nadarama ho ng buong katawan yan. Kaya mahalaga ingatan natin ang ating mga patotoo. Amen po? Nang sa gayon ay ang Panginoong Jesus ang siyang mahayag na at makita sa ating pong buhay. Nandito man tayo o nasa kanya-kanya man tayong buhay, saan man tayo naroon, ay makita nawa yung liwanag ng ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang ating tagapagligtas. Okay? So paalala uli na anong gusto natin para yung storms of life ay atin hong mapagtagumpayan, malampasan. Jesus wants us. Sige po, tuloy natin. Christ allows us to sail into the storms. Po ba? Kaya mabuti rin yan. Minsan ng bagyo ay padala ho ng Diyos, no? Para subukin ang ating pananampalataya upang maalala natin ang kanyang mga pangako. Amen po? Yeah. At tayo, no? Napakasarap, no? Yung bang ikaw at ang Diyos, ang Panginoong Jesus, kayo. One-on-one. Amen po ba? At madama mo yung kapayapaan, kagalakan, serenity, security sa kanyang presensya. Okay? Amen po? Ikaw lang asawa mo, pagkakapili mo, di ba? Siyang-siya ka dahil ikaw at siya ay nagmamahal. Yung mutual na experience na yon ay nararanasan niyong kapwa. Amen po? At to rely in His power. Okay? So isang barko ay na kung saan si Kristo po ang kapitan. Amen po ba? At ang lahat ng nakasakay doon ay tayong mga mananampalataya. Ang iglesia ng Panginoon. Okay? Habang tayo ay nakasakay doon, sa paglalakbay, si Jesus, tulad ng kanyang sinabi rito, makatatawid sila sa kabilang ibayo. Pero hindi siya nangako ng smooth sailing. Amin po ba? Na maayos na paglalakbay. Gayon din tayo, habang naglalakbay tayo rito, at alam natin,
yung direksyon ng barko na yon, yung ruta na yon ay patungo doon sa langit. Amin po ba? Hello, nandiyan po kayo? Patungo tayo, we are all heaven bound. Kasi dati hellbound tayo eh. Dahil wala tayo kay Kristo. Ngayon tayo na kay Kristo, naging bahagi tayo nung barko na yon, na ang kapitan ng barko na yon ay walang iba kundi si Kristo. At ang ruta noon, we are all heaven bound. Amen. At habang nakasakay tayo ron, ay huwag tayong tatalon. Para isipin natin, yun ang magliligtas. Kapag dalaan tayo sa mga bagyo ng buhay, habang tayo ay naroon sa paglalakbay sa buhay, tatalon tayo doon sa barko na yon. Naisip natin para masave tayo sa paglubog. Okay? So sabi rin ni Jesus, no, mga naghahangad magligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawala na ito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa kanya, ang siyang magkakamit noon. Amen. Di kasama naman natin si Kristo doon na tayo. Mamamatay rin lang tayo, kasama natin si Kristo. Di ba? Kaso nga hindi naman yun ang intensyon kung bakit naroon si Jesus no? Kung bakit yung barko na yon ay tsak na paroroon doon sa tiyak na hangganan na yon ng langit, ng buhay na wala hanggan. Kapatid, huwag kang tatalon kahit may bagyo. Di ba? Hello? Diyan po tayo? Huwag kang tatalon. At mawawala ka. No? Sangad mo mabuhay, ikaw ay mamamatay. Okay? Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. So, alam mo, madali naman tandaan, di ba? Christ allows us to sail into the storms to remember His promises. Amen? Rest in His presence and rely on His power, in His power. Yan. Tayo po ay dumako na sa panalangin. Dumulog tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba at ating idulog ang atin mga suliranin. Kung meron kami pinagdaraanan ngayong kapatid, ay lumapit ka sa Diyos na may pusong may pagpapakumbaba. Ang Diyos naman, kung kulang daw po tayo sa karunungan, tayo humingi sa Diyos at tayo bibigyan niya ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Maaaring ito ay dahilan sa ating pagsuway, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kung ito may tuturi ang pagsubok ng Diyos sa atin, bunga ng tayo'y sumusunod sa Kanya, magpasalamat din tayo sa Kanya. Ang lahat ng bagay, lakip-lakip na gumagawa para sa ating ikabubuti pa rin upang tayo po'y lumago sa ating pananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Lord, sige po ang aming pong buhay, Panginoon. Alam namin wala pa po kaming maitatago sa iyo. Ang lahat ay hayag sa iyong paningin. Ano man ang aming iniisip, sinasabi, at gayon din po sa aming mga ginagawa, Panginoon. Nandito man kami o nasa kanya-kanya naming buhay, Panginoon, alam mo ang bawat aming hakbang, plano, suliranin, sa lahat-lahat po sa amin mula sa loob hanggang labas. Ganon po ninyo kami kakilala, Panginoon. Lingid lang sa amin ay hindi po namin nauunawa ang lubusan ang iyong mga panukala sa aming mga personal na buhay. Pero gayon pa man, kami magtitiwala pa rin na ikaw ang ginawa ho naming nakapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Nararapat lamang po, Panginoon, na igalang ka namin sa pamagitan ng aming pagsunod sa iyong mga utos at amin hong pangahawakan sa iyong mga ipinangako mula sa iyong mga salita. Tulungan po niyo kami, Panginoon. Ngayon, maaring ang ilan po sa amin ay dumaraan sa bagyo ng buhay na ito, Panginoon. Hindi namin malaman, marahil kung hindi niya alam kung paano ito mapagtatagumpayan, malalampasan, at maayos, Panginoon. Subalit kayo ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Kayo ang Diyos pa rin na makatutugon sa anumang problema at suliranin ng tao.
Kung yung bugtong yung anak, aming ama, ay yung ipinagkaloob sa amin, gaano pa kaya ang ibang mga bagay na hindi nyo kayang ipagkaloob sa inyong mga anak, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, angkinin mo kapatid, ang biyaya, grasya ng Diyos ay isa sa iyo. Manalig ka sa Kanya. Purihin mo siya sa Kanyang pangalan. Purihin mo siya sa Kanyang magagawa sa iyong buhay. Hallelujah. Glory be to God. Salamat po, Panginoon. At gaya ng yung paanyaya, Panginoon, nilalagat namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabigatan. Panginoon, ito man ay may kinalaman sa aming pisikal na kalagayan. Panginoon, patuloy mong palakasin, Panginoon, ang aming mga katawang lupa. Panginoon, pagalingin mo, Panginoon, ang aming mga karamdaman, O Diyos, ng iyong mga anak. Panginoon, in the name of Jesus. Touch us, Lord, Panginoon, upang sa gayon ang katawang ito ay patuloy na magbigay sa iyo ng pagluwalhati, magamit, Panginoon, para sa iyong paghahari, Panginoon, ang aming nalalabing lakas, Panginoon, at panahon dito sa buhay, Panginoon, ay magamit po namin para sa iyong kaluguran, Panginoon. Panginoon, kung ito man ay meron pong kinalaman sa amin pong finances, Panginoon, Lord, ang durong awa ng langit ay kaya po niyong buksan upang ibuhos sa amin ang iyong kayamanang hindi mauubos, Panginoon. Kung yung bagay na yon ay kaya niyo po ipagkaloob, gaano pa kaya itong material lamang, Panginoon, sa amin. Subalit alam po namin ang iyong pagmamalasakit sa amin ay sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay, Panginoon. Kaya Lord, kung meron mang kaming maaring bayarin, meron mang kaming, Panginoon, na pagkakautang, Panginoon, Lord, palayain po ninyo ang sino man, O Diyos, na nasa ilalim ng ganitong tanikala, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. O God, Lord, magkaroon kami ng financial freedom, Panginoon, O Diyos, sa lahat ng bagay na ito, Panginoon. Sa aming negosyo, sa aming trabaho, o sa among bagay, Panginoon, na kami ay nagiging produktibo, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang lahat ng ito. Purihin ka, Panginoon. Kung ito man sa aspeto, Panginoon, ng aming emosyonal, Panginoon, O Diyos, maaring nakadarama kami, Panginoon, ng mga hinanakit, galit, poot, Panginoon, sa mga taong nagkasala po sa amin, Panginoon. Lord, ayaw namin manatili sa ganitong uri ng damdamin para sa kanila, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang damdamin po ninyo ng pagkahabag, Panginoon, ang siya nawang amin din maigawat. Panginoon, lalo na sa mga taong ito na nakapanakit at nagkasala po sa amin, Panginoon. At yan naman po ang iyong nais. Panginoon, patawarin namin ang mga taong nagkasala po sa amin. Gaya ng iyong pong pagpapatawad sa amin na nagkasala po sa iyo, Panginoon. Hayaan po ninyo na ito pong bitterness na ito, Panginoon, ay tunay nang mawala, Panginoon. Without us. Cast out, Panginoon, every bitterness, anger, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. In the name of Jesus. Nawa ang pag-ibig po ninyo, Panginoon, ang siyang patuloy na dumaloy, Panginoon, sa amin, Panginoon, habang aming nadarama, Panginoon, ang iyong pakikisama, ng iyong presensya sa mga oras na ito. O God, release us, O God, sa anumang tanikala, ng galit, poot, Panginoon, at sama ng loob, sa pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus. Hallelujah. Ang kahabagan mo, Panginoon, patuloy naming madama sa mga sandali pong ito, Panginoon, at hinihiling ko sa iyong makapangyarihan mga salita, Panginoon, na tumimo sa amin ang iyong mga mensaheng ito ay yung ibinigay sa amin, Panginoon. Ikaw, kaibigan, kung sa kanang iyong buhay, hindi mo alam kung saan ka tutungo kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay. Ito ang sandali na magandang pagkakataon para tanggapin mo ang kaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At kung yan ang nais mo, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan at sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo
akin pong kinikilala na ako po isang makasalanan. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na binayaran mo sa krus ng Kalbaryo ang akin pong mga kasalanan. Ikaw rin ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Mula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay iyong kaloob, ang buhay ko pong ito ay isinusuko po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Diyos. Pagpalain po ninyo ang daras ng aming pong fellowship na ito. Muli, ibinabalik po namin sa iyo ang karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. Sa tangit makapangyarihan pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.